Yung iba ang sinasabi pa din, nako wala yan si Bongbong Marcos, magnanakaw yan. Paulit-ulit lang ho na ganun yung mga iba, mga kababayan. Paulit-ulit lang, nako si Bongbong Marcos, ang mastermind yan. Yan din sila, ang mga mastermind yan. Alam nyo ho, mga bossing, no? Kung si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, ang mastermind at ang pasimuno ng mga flood control, etc., etc., tingnan niyo po ang nangyayari, mga bossing. Yung investigasyon po ng ICI at yung mga ebidensyang nakakalap at isinusumite po sa ICI, mga bossing, maglilid yan doon sa mga totoong tao na mga korap doon sa mga totoong tao na dapat investigahan, mga boss chief amo sir. Gayon po, no, hindi naman porkit nabanggit yung kanilang mga pangalan or whatever, ibig sabihin, guilty na po. Ngayon po, etong mga tao na ito, tingnan nyo, umaabot doon sa mga gabinete ng Pangulo, umaabot po doon sa mga nasa circle ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung si Pangulong Bongbong Marcos ang mastermind yan, maiisip niya to, nako, hindi ko pwedeng, kumbaga, paimbestigahan yung gano'n. Tapos ang punta ng mga ebidensya at ang punta ng mga investigasyon papunta sa akin. Ay hindi. Di po ba? Tingnan nyo mga kababayan, yung mga nasa gilid nakapalibot kay Pangulong Bongbong Marcos, tinatamaan ho. At ano ang ginagawa? It's either sibak, alis, resign. Para hindi nila ano tawag dito sa wikang Tagalog? Para hindi nila yung parang ano nga, pakilaman or maimpluwensyahan yung magiging kaso sa kanila. O eto, Kadis, mga bossing, pakinggan nyo. Isa pang miyembro ng gabinete na nakalagkad din sa flood control scandal. Ang detalye sa... Yan pa lang ho Di ba? Kung alam ni Pangulong Bongbong Marcos na makakaladkad yung mga gabinete, ay nako po. Kung nakaladkad yung gabinete ko, baka ituro din ako niyan. Hindi ko na pauumpisahan itong mga investigasyon na ito. Ganun ho yun, mga bossing. Di ba? Ganun po yun. O, may pinapadyakitan yung founder, birthday niyan, wag niyong katatablahin, ha? Tignan ito, gabinete. Ano nangyari? Resign, sibak, alis, o kung ano man po dyan. Basta para hindi niya ma-impluwensyahan yung pag-iimbestiga sa kanya. Gender report ni Laija Bonzo. Isang araw matapos maisiwalat na may koreksyon umano sa isang contractor, kinumpirma ng Department of Justice na nagsumite na ng kanyang resignation si DOJ Undersecretary Jojo Cadiz. But as to whether or not this appointment has been accepted or acted upon, we have no news yet. So he has tendered it, but no news yet on whether it was been acted upon. No. So that's. Kumbaga, tamaan ko sino ang tatamaan dito. Basta kailangan malinis ang gobyerno ng Pilipinas. Basta kailangan maubos ang mga korap sa Pilipinas. Sabi ni William Junior Marpori, 55 Brad, keep it up. Salamat po. That's all we know for now. Dagdag nito, hindi nila alam kung kailan eksakto ito nagpasa ng resignation dahil sa opisina ito ng Pangulo ipinasa. Unang pinaputok sa palasyo ang balitang nagbitiw na ito sa pwesto matapos maipabalitang may connection ito sa isang construction company na... Ay ko po. Kaya po ito ito pong gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, nakikita ko po walang sasantuhin ito Malaki man tao o hindi, pagka yung merong mga naglilid na papunta sa iyo na mga investigasyon at mga pruweba, naku po, walang pakialam. Kahit nasa loob ka pa ng Malacanang, kahit na pinsang ka pa ni Presidente Marcos, walang pakialam, ipapaoblo ka niyan. Di ba? Alam niyo po, madami ng mga nalulungkot na mga senador at karamihan ho dito, senador at congressman, karamihan ho dito, mga kababayan, ay mukhang mga idolo po ng mga DDS. Bakit? Kasi ang iniebas o ang sinasabi po ng Pangulo ay bago magpasko. O meron nga, di ba, December 15. Yung isa naman kay John Vic Remulla, 5 linggo. Simula nung sinabi niya,
magkakaroon na ng obluhan. At saka mga bossing, doon sa mga nagmamadali, huwag kayong magmamadali. Bakit? Kesa naman maging hilaw yung kaso dito sa mga ito, kesa naman ang mangyari acquitted kasi nadaan nila o nadali nila sa usaping technical, sayang naman. 'Di ba? Ano gagawin niya mga yan? Oy, nakalusot ako. Sa susunod, ganun ulit. Okay lang pala kayang lusutan, no? Susunod, ay magnakaw pa tayo. Susunod, kunin pa din natin yung kabad ng bayan. Sir, paano yun? Hindi, okay lang yan. Tignan mo, dalihin natin ulit sa technical. Kaya ang ginagawa po ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, ICI, mga kababayan, lahat ng posibleng lusutan nila, talagang tinatakpan nila. Talagang kinukumpleto mga bossing. Sabi ni Ruby Curameng, grabe ang korupsyon sa Pilipinas, no? Deka-deka na hindi pinagtuunan ng pansin ang mga nagdaang administrasyon. Correct. Hindi, napansin yan ng dating Pangulong Duterte. Di ba? Sabi niya pa nga, dito sa mga ghost project o dito sa mga flood control. Kaso mga bossing, wala namang ginawa. Ni isang napakulong, wala naman po, mga kababayan. Ito talagang tinutukan po ni Pangulong Bongbong Marcos. No? At tingin ko, sana lang mga kababayan, magkaroon ng ultimatum na pag kunyari, eto na, nahuli na, naaresto na yung mga ganito, saka gumawa ng isang batas na medyo madiin ho. No? Yung medyo madiin na tipo bang kapag ikaw ay kumurap sa gobyerno, pag ikaw ay magnakaw ng pera ng taong bayan, talagang katatakutan mo. May paglalagyan ka. Ika nga doon sa paglalagyan mga bossing, pagka ni-roundhouse ka ni Paulo Saison, taob ka. Taob ka. O, di ba? Nandyan na yung kaibigan ko si Paulo Saison. Kakamping ko yan. Ano po? Kakamping ko yan, mga kababayan. Pero malakas pong mag-roundhouse kick yan. Nakita ko. Sabi nung kaibigan ko, jurisprudence, tawag dyan. Pag sa Korte Suprema ang desisyon, magiging pattern na. Di ba? Tuloy. GSJ Builders Incorporated na ipinangalan umano sa kanyang then 19-year-old son. Pero tapos ang lalaki na ng proyektong nakukuha. 2023 lang na ma-incorporate ang GSJ. Pero agad ito nakakubra umano ng mahigit 200 milyong pisong proyekto sa Ilocos Pero 19 anyos, 200 milyong proyekto. Norte. 2022 nang i-appoint ni Pangulong Marcos si Cadiz sa pwesto. Isang buwan matapos itong maupo bilang presidente. Kapwa sila tubong Ilocos Norte. Matatanda ang naging parte rin ito. Nakita nyo, nasasagasaan, di ba? Walang pakialam ang Pangulo dyan. Sino man, basta kung may sumabit man dito sa flood control at ghost project, pasensyahan tayo. Makulong ka o hindi kita tutulungan. Ganon ang Pangulo. Kapatid ka man o pinsan, pag merong napatunayan na ikaw ay nagnanakaw sa pera ng bayan, sorry. No? Kailangan managot ka. Di po ba mga kababayan?